mas mataas, greater than, mas mababa, less than. Parehas ang bilang, equal. Bago ka pa lang sa aking channel, huwag mo kalimutan i-click ang subscribe at ang bell button para ma-notify ka sa aking mga bagong videos. Magandang umaga mga bata! Handa na ba kayo ngayon sa ating panibagong aralin? Ano nga? Okay, dahil handa ka na, bago tayo magsimula sa ating aralin para sa araw na ito, ay kinakailangan natin ng gabay ng ating Panginoon. Kaya ngayon, ay samahan mo ko upang tanggapin ang ating basbas galing sa itaas, galing kay Jesus. Okay ba? Okay, simulan na natin magdasal at manalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, marami pong salamat sa mga biyayang ipinagkaloob mo sa amin sa araw-araw. Gabayan mo po kami sa aming pag-aaral at sa bawat gawaing aming gagawain. Hilumin mo nawa ang sakit na lumalaganap ngayon sa buong mundo at panatilihin mo kaming ligtas sa kahapahamakan. Hinihiling po namin ito sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ngayon naman mga bata ay tapos na tayong manalangin. Samahan mo naman ako ngayon na magpalakas ng katawan. Gusto kasi ni teacher na maging malusog ka at malakas ang iyong katawan araw-araw. So, kailangan nating, ayan, unatin na naman ang ating katawan. Palakasin natin. Ayan, unatin natin. Kaya ngayon, ikaw ay tumayo at samahan mo ko sa aking pagsasayaw. Handa ka na ba? O, dali na. Ipakita mo nga sa akin na ikaw ay handa na. At tumayo ka na maayos at ihanda ang iyong sarili sa ating bagong sayaw sa araw na ito. At kinakailangan, syempre, kabisaduhin mo ang ating sayaw. Naintindihan mo ba? Okay, so dahil naintindihan mo na, simulan na nating sumayaw. So ngayon naman mga bata ay ihanda natin ang ating sarili sa ating panibagong aralin sa araw na ito. Pero syempre bago tayo magsimula sa ating aralin ay gawin natin ang ating daily routine. Handa ka na bang gawin ito? Kung ikaw ay handa na, simulan na natin. Tayo naman ay dumako sa ating balitaan. Ikaw nga ay magulat.
Awitin naman natin ngayon ang awit ng panahon. Tingnan natin at pakiramdaman ang panahon, kaibigan. Maaraw ba o maulan pagpasok sa eskwelahan? Sabihin mo nga kung ano ang panahon natin ngayong araw na ito. Mga bata, tayo naman ngayon ay magbilang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, Ayan, mahusay. Alam niyo na kung ano ang tamang bilang ng 1 hanggang 50. Ayan mga bata, nagawa na natin ang ating mga daily routine. Ngayon naman ay ihanda mo ang iyong sarili sa ating bagong aralin para sa araw na ito. Ngayon mga bata, tingnan nyo ang nasa larawan natin ngayon. Tingnan nyo ang nasa kaliwa. Bilangin mo nga gamit ang iyong daliri kung ilan ang nasa kaliwa. 1, 2, 3, 4, 5. Ilan ang nasa kaliwa? Ngayon, ilan naman ang nasa kanan? Gamitin mo ulit ang iyong daliri. 1. Alin sa kanilang dalawa ang mas marami o marami? Ang nasa kaliwa o nasa kanan? Mahusay, ang mas marami ay nasa kaliwa. Eto naman mga bata, gamitin mo ulit ang iyong daliri at bilangin natin ang nasa kaliwa. 1, 2, 3. Ilan sila? Tama, ito ay 3. Ang nasa kanan naman,
1, 2, 3. Ngayon mga bata, meron bang mas mataas sa kanilang dalawa? O meron bang mas mababa? Tingnan nyo maigi. Dito naman mga bata, bilangin nyo ang nasa kanan at nasa kaliwa. Alin dyan ang mas marami at alin dyan ang mas kaunti? Tignan maigi. Ngayon mga bata, nakikita nyo po? Okay, tignan natin ngayon. Okay mga bata, ang mas marami ay ang nasa kanan. At ang mas kaunti ay nasa kaliwa. Eto mga bata, ang gagamitin nating symbol para matukoy yung mas madami at mas kaunti ang bilang o numbers. Kapag mas madami ang nasa kaliwa, yung nakabuka sa kaliwa ang gagamitin natin. Ang tawag doon ay greater than. At kapag naman ang mas marami ang nasa kanan, ang gagamitin naman natin ay yung nakabuka ang nasa kanan. Ang tawag doon ay less than. At kapag parehas ang kanilang bilang o number, ang tawag naman sa gagamitin natin ay equal. Ibig sabihin, parehas sila ng bilang. Eto mga bata, ang tawag sa symbol na ito ay greater than o mas madami. Pag mas madami ang nasa kaliwa, greater than ang ating gagamitin. Ibig sabihin, mas madami ang nasa kaliwa. Ito naman mga bata, ang tawag dito ay less than. Kapag mas marami ang nasa kanan, doon nakahalap ang iyong nakabukang bibig. Ang tawag doon ay less than. Anong tawag doon? Okay, ulitin mo. Less than o mas kaunti. At mga bata, kapag parehas naman po ang bilang nila, kapag same lang yung number, ang tawag naman doon ay equal. So, ibig sabihin, walang mataas, walang mababa. Parehas lamang sila ng bilang. O, tignan nyo ito mga bata. Alin dito ang mas marami? Alin dito ang mas kaunti? O, parehas ba sila ng bilang? Ngayon, tignan mo nga kung ano ang dapat nating gamitin. Okay. Tignan natin. Okay, ayan. Greater than kasi mas madami ang nasa kaliwa kaysa sa kanan. Okay, next naman. Tignan ninyo ang bilang. Parehas ba sila? O merong mas mataas at mas mababa sa kanila? Okay, sige nga, tignan natin. Okay, sila ay equal kasi parehas ang kanilang bilang. Eto naman mga bata. Alin kayang symbol ang gagamitin natin? Alin ang mas mataas? Alin ang mas mababa? Okay, kapag mas mataas ang nasa kanan, ang gagamitin natin na symbol ay less than. Yung nakabukang bibig ay nakaharap sa kanan. Okay, ngayon mga bata ay kumuha kayo ng whiteboard o ng papel ninyo at lapis. Kung ikaw ay may whiteboard, kumuha ka ng iyong marker. Kung ikaw naman ay wala, ay kumuha ka ng papel at gamitin mo ang iyong lapis. Ngayon ay sasagutan natin alin dyan ang mas madami, alin dyan ang mas kaunti.
So, gagamitin natin yung greater than, less than, at equal. Ngayon mga bata, sagutan natin. Bibigyan kita ng 2 minuto para sagutan at i-check natin kung ano ang sagot. Okay mga bata, ano ang sagot? Check nga natin kung parehas tayo. Ayan, parehas ba tayo? Mahusay. Ito naman mga bata, bilangin mo ulit at isulat ang tamang symbol para sa ating gawain. May mas mataas ba o mas mababa o parehas sila ng bilang? Okay. O, tignan natin, i-check natin. Sabay tayo. 1, 2, 3. Ayan, equal kasi parehas lang ng bilang. Okay, ito naman. O, bilangin mo ulit. Ano ang tamang sagot? Greater than ba? Less than? Or equal? Okay? Pagbilang ni teacher ng 3, patingin ng sagot. 1, 2, 3. Okay, parehas ba tayo ng sagot? Very good. Okay, eto naman mga bata. Ano ang gagamitin nating symbol? Bilangin mo maiki. Greater than, less than, or equal? Pagbilang ulit ni teacher ng sagot, ay ipakita mo ang iyong sagot. 1, 2, 3. Parehas ba tayo ng sagot? Very good. Eto naman mga bata. Bilangin maigi kung parehas ba tayo ng sagot. Okay. O pagbilang ni teacher ng 3 ulit mamaya. Ano ang iyong sagot? Greater than, less than, or equal? Sulat mo na yung sagot mo. At pagbilang ko ng 1, 2, 3. Parehas ba tayo ng sagot? Very good. Less than ang sagot kasi mas madami ang nasa kanan kaysa sa kaliwa. Para sa ating unang gawain mga bata, ano ang iyong gagawin? Bilugan ang tamang simbolo na dapat mong gamitin sa bawat pangkat. So, titignan mo maigi at bibilangin mo kung alin dyan ang gagamitin mo, kung greater than ba, less than, o equal. Ikaw ay gagabayan ni nanay sa iyong pagsagot sa ating gawain. Ngayon naman mga bata ay tignan ninyo ang bawat bilang. Kung alin dyan ang mas madami o mas kaunti. Kapag ang mas mataas na number ay nasa kaliwa, greater than ang gagamitin. At kapag nasa kanan naman ang mas madami, less than ang iyong gagamitin. At para sa ating huling gawain mga bata, isulat ang tamang simbolo sa bawat kahon na nasa gitna. Nakikita niyo yung box na nasa gitna? Doon kayo magsusulat ng iyong sagot. Bilangin ninyo bawat pangkat kung alin ba dyan ang mas kaunti at alin dyan ang mas madami. Kapag mas madami ulit ang nasa kaliwa, greater than. Kapag mas madami ang nasa kanan, ito ay less than. Alam ko naman nakinig ka kanina sa ating aralin habang nagle-lesson si teacher, kaya alam ko na masasagutan mo ang ating gawain. At gagabayan ka ni nanay o ni tatay sa ating gawain, kaya magagawa mo ito ng tama. Ito naman mga bata ngayon ang ibibigay ko sa inyo. Baka kasi nagsasawa na kayo sa regalo na teacher na bituin o star. Kaya 3 puso naman ang ibibigay ko sa inyo. Ibig sabihin, kayo ay naging mabait na bata ngayon at nakinig kay teacher. Sana nagustuhan mo ang aking regalo sa'yo. Yan ay
pagmamahal na galing kay teacher. Napakadali lang na ating aralin at natutunan mo. Tama ba? So kapag ikaw ay nakinig at inunawa ang ating aralin, madali mo lamang matututunan ang ating mga aralin. Bago man ito sa iyong pandinig o ito ay naririnig mo na. So madali lang nating ma-pick up ang ating mga bagong lesson. At dahil dyan mga bata, nakita ni teacher na kayo ay nakinig at naintindihan ng aking itinuro sa araw na ito, si Teacher Sandy ay magpapaalam na. Okay? Pero bago ako magpaalam, may iwanan ako sa inyo. Ito ay lagi nating tatandaan. Ang batang katulad mo ay hindi dapat nagsasabi ng hindi mo kaya. Lagi mong tatandaan, ang lagi mong sasabihin ay kaya ko ito. Ulitin mo nga. Ang batang katulad ko ay hindi dapat nagsasabi ng hindi ko kaya. Ang lagi kong iisipin at sasabihin ay laging kaya ko itong gawin. Okay? So dahil dyan mga bata, ako ay magpapaalam na sa inyo. Magandang ay uuwi na, bukas na ulit ay magkikita. Paalam na sa'yo, paalam na sa'yo, paalam na sa'yo, paalam na sa'yo. Paalam na mga bata, bukas tayo ay magkikitang muli. Paalam na! Wow.